about love. Are you hard to love? Mahirap ka bang mahalin? Mahirap i-admit sa sarili natin na baka nga mahirap tayong mahalin. Dahilan kung bakit nawawala sa atin yung mga taong pinili nating makasama o yung mga taong minahal natin. Kapalit-palit pa ako. Then why? Dito sa video natin pag-uusapan natin na baka nga ang mga senyales na ito ay isa ka dito na mahirap mahalin. Paano mo nga ba masasabi na mahirap kang mahalin? Number 1, hindi ka marunong mag-apologize. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Iniisip nila na laging sila ang tama. At mahilig sila manuro na hindi sila ang may kasalanan, kundi yung kapartner nila. Blaming is one of his favorite. Yung mag-apology ka at akuin mo yung pagkakamali mo sa taong minamahal mo ay napaka-importante dahil ito ay nagki-create ng trustworthy para sa isang long-lasting relationship. Kapag madalas mong ipinaparamdam doon sa someone special mo na siya ang palaging mali at ikaw ang palaging tama, meaning you have a problem. Another thing na mahirap kang mahalin, you never compromise. May mga bagay na gusto yung partner mo na sinabi mong oo, tutuparin mo, pero hindi mo ito ginampanan. At paulit-ulit na nangyayari yun na hindi mo ina-accommodate yung feelings ng kapartner mo. Kung talagang mahal mo yung isang tao, magmi-meet halfway kayo palagi para alam mong napapasaya mo yung kapartner mo. Napakahirap mahalin ng isang tao na ayaw i-accommodate yung feelings mo. Palagi niyang iniisip yung kasiyahan niya lang. Kung hindi siya magbe-benefit doon, hindi niya gagawin yon. Another thing, nag-hold on ka dun sa mga old baggage mo o dun sa mga nakaraan mo. Kung pinaparusahan mo yung mga taong nasa buhay mo ngayon dahil dun sa nakaraan o nangyari sa past mo, definitely, mahirap kang mahalin. Ang kasalanan ni Pedro ay hindi pwedeng maging kasalanan ni Juan. Meaning, hindi mo pwedeng ibigay sa kanya yung pagkakamaling nangyari sa'yo in the past. Naiintindihan ko na yung mga bad experience na nangyari sa inyong past relationship ay napakahirap ma-overcome para magbukas uli ang inyong pintuan for someone. Pero kung mag-hold on ka sa mga negative energy na to at yung mga impression mo or experience mo sa mga nakaraan mo ay ipaparanas mo doon sa bagong tao sa buhay mo, definitely, mahirap kang mahalin. For example, may trust issue ka doon sa nakaraan mo. Then yung bagong relasyon mo, yung magsasuffer ng trust issue mo. Malalaman at mararamdaman nung bagong kapartner mo yan. So definitely, magkakaroon agad siya ng wall na mahalin ka ng todo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, you put up emotional walls. Anong ibig kong sabihin dito? Sa tuwing may papasok or someone sa buhay mo, nilalagyan mo agad ito ng wall dahil sa mga nakaraan mo. Nagiging matigas ang puso mo. Nahihirapan kang magtiwala. The reason why, nilalagyan mo agad ng boundaries. Yung chance na umibig kang muli or makilala itong someone new sa buhay mo. Sobrang nagiging sigurista ka at hindi mo basta-basta pinapayagang pumasok sa buhay mo ang taong ito. You can never truly love or be loved. Another thing, you're self-destructive. Kung madalas mong ginagawa ang mga bisyo, too much pag-inom, paninigarilyo, at kung ano-ano pang bagay na ginagawa mo sa buhay mo, ang mga bagay na ito ay makakaapekto sa behavior mo. Dahilan, mahihirapan yung taong mahalin ka. Sa sarili kong experience, yung mga taong walang bisyo at inaalagaan nila yung mga sarili nila, ay yung madaling mahalin. Dahil makikita mo yung consistency ng taong ito. Dahil nga mahal nila yung sarili nila, so iniingatan din nila yung mga taong mahal nila. Ito ay nagpapakita ng consistent basis when it comes to love. Kasi 'di ba guys, ang tao kapag may bisyo, halimbawa lasing siya, nag-iiba yung behavior niyan eh. So nawawala yung consistency, paiba-iba siya ng pag-uugali. Naaapektuhan yung behavior niya.
Dahilan kung bakit mahirap siyang mahalin. Another thing, you're bad at communication or mahirap kang kausap. Sa tuwing may mga arguments kayo, hindi ka nakikipag-usap ng maayos dun sa someone mo. Yung mga disagreement ninyo, hinahayaan mo hanggang sa matambakan yung problema ninyo. Dahil nga, hindi ka marunong makipag-usap. Pagka ganito ka palagi, you are probably hard to love. In any aspect of relationship, mapa-romantic man ito or mapa-platonic, communication is the best tools para magkaintindihan kayo kung ano yung ayaw at gusto ng bawat isa. Yung sa tuwing nag-uusap kayo about disagreements ninyo, sinashutdown mo yung kausap mo. Hindi mo siya binibigyan ng chance na mai-explain yung side niya. Yung tipong lagi kang pinipilit na kausapin mo siya or kausapin ka niya. Yung mga ganitong bagay ay senyales na mahirap kang mahalin. Last one, you don't believe you deserve to be loved. Hindi ka naniniwala na kamahal-mahal ka. Nilagay ko to sa dulo dahil alam kong importante ito. Kung nanonood ka sa video ito at pinifigure out mo kung kamahal-mahal ka ba or kaiwan-iwan ka, I think napaka-importante na mag-start sa sarili mo yung salitang love, na entitled ka sa salitang yan. Sa isang partner, or basically from anyone. Humarap ka sa salamin at tingnan mo yung sarili mo. Kung hindi ka naniniwala na karapat-dapat kang mahalin, dapat kang i-cherish at dapat kang i-adored at respetuhin, malamang ang mga bagay na ito ay hindi rin mangyayari sa'yo. You can't expect someone else to do it either. Sa huli, mahihirapan silang mahalin ka or makapasok sa buhay mo. Dahil kung may ganito kang mentality, lahat ng taong magmamahal sa'yo, itunutulak mo sila papalayo sa'yo. Dahil iniisip mo nga, hindi ka deserve na mahalin. Guys, everybody deserve to be loved. Pero ang pagmamahal na hinahanap ninyo ay kailangan mag-umpisa sa sarili ninyo. Kailangan nyo munang mahalin ang sarili nyo bago kayo mag-expect ng pagmamahal sa iba or bago kayo magbigay ng pagmamahal sa iba. Always love yourself and know your worth. Kasi pag alam mo yung mga bagay na yan din yung mga bagay na darating sa'yo. At hindi mo gagawin yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Kaya, mas napapahalagahan mo yung salitang pagmamahal. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below. Huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po yan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing.